Ilang linggo na rin simula noong mailibing ang mama at papa niya. Isang pangyayari ang naganap na tuluyang nagbabago sa buhay niya. Parehong namatay ang mga ito sa isang sunog na pinagtatrabahuhan ng mga ito bilang factory worker kaya napilitan siyang isala ang bahay at lupa nila para lang may maipalibing ang mga ito. Malapit na rin siyang pumunta sa Manila para roon magtrabaho. Aalis siya sa lugar na ito dahil wala na rin naman siya ritong matitirhan. Ang lugar na kinalakan niya, muling nagbalik sa alaala niya ang masayang pamilya na mayroon siya noon. Napakabait ng mga magulang niya noong nabubuhay pa ang mga ito. Kailanman ay hindi nag-away ang mga ito at sa kabila ng edad ay napaka-sweet pa rin sa isa't isa. Naging mabuti ring mga magulang ang mga ito para sa kanya kahit na mahirap lang sila. Sa tuwing may isip niya ang mga ito ay hindi niya maiwasang mapayak. Lalaki nga siya pero hindi bato ang puso niya sa katotohanan na wala na siyang mga magulang kahit na isa. Sabay na nawala ang dalawa sa kanya at napasakit talaga niyon. Doon na dumating si Nikki. Nakita niyang nalungkot din ito nang makitang umiiyak din siya. Parang napapahiyang nagpunas siya ng mga luha. Huwag mo nang pigilan ang pag-iyak mo, Kuya Christian. Normal lang naman yan dahil hindi madaling mawala ng mga magulang. Alam ko na malungkot ka kaya bakit hindi ka lang umiyak. Nandito lang ako para sa'yo. Nandito lang ako para yakapin at damayan ka. Kahit na kailan ay hinding-hindi kita iiwan. Umiyak na rin si Nikki na parang ramdam din ito ang pagdurugo ng puso niya. Doon na siya tuluyang napaiyak ng malakas. Hindi na alintana kung lalaki man siya. Ibinuhos niya ang lahat-lahat ng sakit na nararamdaman niya sa yakap ni Nikki na kahit papaano ay nakakapagpagaan ng loob niya. Hinahaplos pa ni Nikki ang likuran niya na pinababatid sa kanya na naiintindihan siya nito. Na hindi siya nag-iisa, nang gamaan na ang loob niya ay saka sila naghiwalay ng yakap. Tumitig sila sa dagat at kahit walang pag-uusap na namamagitan ay parabang naiintindihan nila ang isa't isa. Maya-maya ay nagsalita rin si Nikki na sa tingin niya ay siyang bumabagabag sa loob nito. Kuya Christian, totoo ba na aalis ka na raw? Narinig niyang malungkot na tanong nito. Hindi naman na siya nagtaka na nalaman nito. Mabilis namang kumalat ang balita sa lugar na yon. Mahinahon na siyang sumagot. Oo, Nikki, totoo, malungkot din na sagot niya. Pero paano na ako kung aalis ka? Sino nang magtuturo ng mga assignments ko? Sino na rin ang makakasama kung magsimba tuwing linggo? Sino na ang magpapasaya sa akin kapag malungkot ako? At kailangan mo rin ako, Kuya Christian. Kailangan natin ng isa't isa kaya hindi tayo pwedeng maghiwalay. Nag-uumpisa na namang tumulo ang luha sa mga mata ni Nikki. Dahilan para bumigat na naman ang dibdib niya. Sa lahat ng ayaw niya ay makitang umiiyak si Nikki pero siya pa ngayon ang nagiging dahilan ng pag-iyak nito. Babalik naman ako, Nikki. Hindi ko rin kayang malayo sa iyo. Pero kailan pa? Huwag ka nang umalis dito.
ipagmamalaki mo at hindi mangyayari iyon kung dito lang ako, pagpapaintindi niya rito pero lalo lamang umiyak si Nikki. Bakit kasi kailangan mo pang patunayan ang sarili mo, Christian? Hindi mo naman kailangang magbago, mahal naman kita na ganyan ka. Hindi ko kayang mawala ka, kaya please naman, huwag mo naman akong iwan. Pagmamakaawa na nito, sorry, Nikki, pero sana ay maintindihan mo na may pangarap din ako na gustong matupad. Babalik naman ako, kaya sana ay mahintay mo ako, naghihirap ding sabi niya. Hindi nagsalita si Nikki, parang masama pa rin ang loob. Bumantong hininga siya saka inilabas ang necklace na nakalagay sa bulsa niya sa kanya isinuot iyon dito ng patalikod. Pagkatapos nyon ay niyakap niya ito habang nakatalikod pa rin ito. Galing pa sa ninuong namin ang kwintas na iyan, Nikki. Ipinapasa sa mga anak na lalaki para ibigay sa mga babaeng iniibig nila. Kapag malungkot ka ay maaari mong kausapin ang kwintas na parang katabi mo lang ako. Para hindi ka na malungkot. Gusto kong makitang suot mo pa rin yan pagbalik ko. Sana ay mahintay mo ako pero kung hindi mo makaya ay maiintindihan ko. Iyon lang at tumayo na siya sa katinalikuran ito para umalis na. Pero sa pagkakataong ito ay si Nikki naman ang humabol at yamakap sa kanya patalikod. Kahit anong mangyari ay hihintayin kita, Christian. Kahit masakit, tatanggapin ko ang desisyon mo. Hinding-hindi kita ipagpapalit dahil mahal na mahal kita. Habang hilam ang mga mata sa luha ay nasabi pa nito. Hindi na siya nakapagpigil at humarap ulit siya sa kanila muling niyakap ng mahigpit ang isa't isa. Hacienda YBANEZ. Nakasalubong niya sa pagdating niya ang mga ate niyang sina Bettina at Margaret. Paakyat na sana siya sa hagdan nang harangin siya ng dalawa. Hindi niya kasando ang dalawa noon pa man. Hindi niya alam kung bakit pero alam niya na mabigat ang loob ng dalawa sa kanya. Marahil dahil na rin sa siya ang paborito ng daddy nila. Saan ka na naman nang galing? Nakipaglandian ka na naman doon sa lalaking nagtitinda ng isda sa palengke no? No wonder, malansa ka. Nakataas ang kilay na sabi ni Bettina. Ate, nakapagtataka pa ba naman iyon? Malandi ang nanay niyan kaya natural malandi rin siya. Nakakatawa lang kasi, ni hindi na namili ng lalaki. Dun pa sa hampas lupa pumapatol. Pero sa bagay nga naman pala kayo kasi isa ka ring basura. Pang-iinsulto naman ni Margaret sa kanya. Hindi na siya kumibo, lalagpasan na lang sana niya ang mga ito nang bigla siyang sinabunutan ni Bettina. Huwag mo akong tatalikuran kapag kinakausap kita. Galit na sabi nito, Aray, ate, ang sakit. Nasasaktan ako, reklamo niya. Dapat lang yan sa'yo dahil malandi ka. Sabi naman ni Margaret na tumulong din sa pagsabunot sa kanya. Hindi naman siya makapalag dahil ayaw niyang saktan ang mga kapatid. Iyon na ang eksenang naabutan ni Don Manuel. Galit na galit ito na inihiwalay siya sa dalawa. What are you doing to your sister? Bakit ninyo sinasaktan si Nikki? Galit na naitulak ng Don ang dalawa palayo sa kanya. Siya naman ay nagtago na lang sa likod nito. Kasi ang bastos niyang makipag-usap sa amin, Daddy. Sabi ko naman sa inyo, dapat noon pa lang ay pinalayas niyo na rito ang babaeng iyan. Galit na sabi ni Bettina, and why should I do that? She's your sister, your younger sister. Dapat na ay wala kayong ginagawa kundi ang protektahan siya, But look what you've done, sinaktan pa ninyo siya. Hindi ko mapapalagpas ang ginawa ninyong ito. Simula ngayon, grounded kayo for 2 weeks at bababaan ko pa ang allowance ninyo bilang parusa. Maautoridad na sabi ng Don. Shocked naman ang dalawa. I can't believe that you're doing this to us, Daddy. Simula pa noon, palagi niyo na lang kinakampihan ang babaeng yan. Samantalang kung tutusin ay hindi niyo naman siya totoong hindi na naituloy ni Bettina ang sasabihin sana nito dahil sinampal na ito ng Don. Nagulat sila sa nagawa nito. Umiiyak na nagangat ng ulo ang nasaktang si Bettina saka ito nagtatatakbo palayo. Hinabol naman ito ni Margaret. Are you alright, Nikki? Sabihin mo lang sa akin kapag inapi ka pa ulit ng mga kapatid mo. Kapag inulit pa nila yan, mas malala pa sa ginawa ko kanina ang ipapatikin ko sa kanila, concern at malumanay na sabi ng Don. Okay na po ako, Daddy, pero sana ay hindi niyo na lang po sinaktan si Ate Bettina. Kawawa naman siya, mabait pa rin na pagtatanggol niya sa kapatid. You are really kind, Hiha. Kahit na ganyan na ang ginawa nila sa iyo pinagtatanggol mo pa rin sila. But I can't tolerate their wrong deeds anymore, sumusobra na sila. I can't let them hurt you again and this is my only way to make them regret what they did.
Mabuti pa siguro kung magpahinga ka na sa kwarto mo. Iyon lamang at inihatid pa siya ng daddy niya sa kwarto niya. Nahiga na siya sa kama at nag-iisip ng makaalis na ito. Siguradong mas lalo pang madadagdagan ng galit para sa kanya ng mga ate niya sa parusang ibibigay ng daddy nila sa mga ito. Sa totoo lang ay nasasaktan siya. Mahal niya ang mga ito at ayaw niyang magalit sila sa kanya. Pero hindi niya maintindihan kung bakit noon pa ay para bang mainit na ang dugo ng dalawa sa kanya kahit wala naman siyang ginagawang masama. Para bang hindi siya kapatid kung ituring ng mga ito. Single parent si Don Manuel kaya hindi. Katakataka na mag-agawan sila sa atensyon nito. Simula pa noon ay siya na ang palaging napapansin ng daddy nila. Dahil noon ay hindi siya napalapit sa mga ate niya kahit na 2 at 4 na taon lang ang agwat ng mga edad niya sa mga ito. Napatigil ang pag-iisip niya nang maya-maya ay nagulat siya nang marinig na kumakatok ulit ang daddy niya. Anak, ngayon na nga pala dumating mula sa Amerika si Sean. Biglaan ang pagbabalik niya kaya gusto ka na kaagad niyang makita. Kakatawag lang nila at gusto nilang pumunta tayo ngayon sa hasyenda nila. Bigla siyang natuliro nang marinig ang pangalan ng lalaki. Nagpanggap siya na masama ang pakiramdam. Masakit po ang ulo ko, Daddy. Pasensya na po kayo pero hindi ko na po kayo masasamahan. Sina Ate Bettina at Ate Margaret na lang po ang isama nyo. Umarte pa siya na umuubo para isipin nito na masama nga ang pakiramdam niya. Nagtulakbang pa siya ng kumot. Hindi na ito nagpumilit pa nang mapaniwala niya ito sa kadramahan niya at pinagbilinan na lang siya nitong uminom ng gamot. Umalis na lang ito ng mag-isa. Hindi niya gustong makita si Sean. Natatakot siya rito dahil spoiled brat ito at mainitin ang ulo. Kababata niya ito pero kahit kailan ay hindi siya napalapit dito. Lahat kasi ng gusto nito ay gusto nitong palaging nakukuha at para bang pakiramdam nito ay batas ang bawat salita nito. Wala kasing tao ang tumatanggi sa bawat gusto nito. Naaalala pa niya noong mga bata pa sila ay tinangka siya nitong halikan at nang tanggihan niya ito ay pinatay nito ang asong inaalagaan niya noon. Lahat din ng mga nagiging kaibigan niya noon ay inaapi nito kaya naman wala nang gustong makipaglapit sa kanya dahil sa takot na baka mapag-initan nito. Gusto nito na palaging sila lang ang magkasama at hindi siya mapalapit sa ibang tao. Simula noon ay nagkaroon na siya ng takot dito. Kaya naman laking tuwa niya nang makagraduate ito noon ng high school at napagpasyahan nito na sa States na mag-college. Pakiramdam niya noon ay parang nakawala siya sa hole dahil sakal na sakal talaga siya rito. Pero ngayon ay bumalik na ito na malaki na ang narating sa buhay. Sana naman ay nagbago na ito at may girlfriend na ito nang sa ganun ay hindi na siya nito guluhin pa. Inisip na lang niya si Christian at automatic na nawala na ang pag-aalala niya. Iba talaga ito sa lahat. Maisip lang niya ito ay napapagaan na nito ang loob niya kahit wala itong kamalay-malay. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakaramdam siya ng ganoon para sa isang tao. Napangiti siya nang magbalik sa alaala niya iyong sinabi nito kanina na may gusto ito sa kanya. Ang saya-saya talaga niya dahil buong akala niya ay tinging magkapatid lang ang mayroon ito para sa kanya dahil kadalasan ay tinatrato siya nitong parang isang bata. Matagal na niya itong crush pero tinatago lang niya dahil nahihiya siya. Kaya naman pakiramdam niya ngayon ay natupad ang pangarap niya dahil sa sinabi nito kanina. Talagang official girlfriend na siya nito. Kung pwede nga lang sana na hindi na ito umalis. Pero kailangan niyang suportahan ang desisyon nito dahil mahal na mahal niya ito. Hacienda Fort Alejo. Tito Manuel, where's Nikki? Bakit hindi niyo yata siya kasama? Tak ang tanong ni Sean nang hindi nito makita si Nikki sa kotse. I'm sorry, Sean, masakit daw ang ulo niya kaya hindi raw siya makakarating para salubungin ka. Ganun ba? Alagaan ninyong mabuti si Nikki dahil ayaw ko siyang nagkakasakit. Bili na lang nito na parang na-disappoint nang hindi makita ang inaasahan nito. Nang makarating sa loob ay inuman na kaagad ang inuna nila pagdating sa marangyang sala ng mga Fort Alejo. Hindi niya mapigilan ang sarili na maikot ang tingin sa paligid dahil napapaligiran ng ginto ang buong bahay na nagpapakita lamang kung gaano kayaman ang mga ito. Kumpare, pupunta na kami sa bahay ninyo para mamanhikan. Sabihin mo kay Nikki na magpaganda siyang maigi para rito sa anak kong si Sean, nakangiting sabi ni Senator Fort Alejo. Ang daddy ni Sean. Nagulat siya sa sinabi ng mga ito. Mamanhikan na kayo kaagad. Ni hindi pa nga na-engage sina Nikki at Sean, kumpare. Napainom siya ng alak. Ni hindi boyfriend ni Nikki si Sean pero kasal na agad ang gusto ng mga ito. Wala na hong dahilan para patagilan pa natin ang bagay na iyan, Tito Manuel. Hindi ba't matagal na ninyong napagkasundoan ni Papa na ipakasal kami ni Nikki?
Ngayong may napatunayan na ako sa corporate world ay wala nang dahilan para patagilan pa ang pag-aasawa ko. Sawa na rin naman ako sa buhay binata. Gusto ko ng lumagay sa tahimik, nakangiting sabi ni Seon. Pero bata pa si Nikki, Seon. Kaka-graduate niya lang sa high school at second year college pa lang siya ngayon. Sa tingin ko ay hindi pa handa si Nikki para mag-asawa, pangangatwiran niya. Diyan naman ako hindi makapapayag, Tito Manuel. Alalahanin mo na may kasunduan tayo. Hindi kayo pwedeng magbago ng isip dahil alam ninyo kung ano ang mangyayari kapag hindi nasunod ang gusto ko, nakangising paalala ni Seon na nagpakaba naman kay Manuel. Alam ko iyon, Seon. Pero hindi ko naman naisip na ganito kaga. Ano ba naman ang kinatatakutan mo, iho? Walang dahilan si Nikki para hindi ka magustuhan. Gwapo ka, matalino at mayaman. Walang babaeng hindi magkakagusto sa iyo, sabi na lang niya. Walang pakialam sa mga bagay na yan si Nikki, Tito Manuel. Kilang kilala ko siya, nakita ko siya kung paano siyang magdalaga kaya iniisip pa lang niya ay alam ko na. Hindi ako makakapayag na mapunta pa siya sa iba. She's mine kaya hindi siya pwedeng maaga sa akin ng kahit na sinong lalaki kaya dapat lang na makasal na kami kaagad. Seryosong sabi nito saka biglang nagpalit ng anyo at inosenteng ngumiti. Pero huwag kayong mag-alala dahil hindi naman kami mag-aanak kaagad, Tito Manuel. Gusto ko lang na may tali na siya sa akin para masiguro ko na hindi na siya makakawala pa. Kunwari ay pagbibiro nito na tinawanan naman ng ama nito pero alam niyang seryoso iyon. Sa totoo lang ay kinikilabutan siya sa nakikitang obsesyon ng lalaki para sa anak niya. Hindi niya alam kung tama ang ginawa niyang desisyon noon pa. The next day. Nagising si Nikki sa taas ng sinag ng araw na tumatama sa mga mata niya. Galing ang sumisingit na liwanag ng araw mula sa bintanang kasalukuyang nililinisan ng mga katulong. Nagulat siya na naglilinis ang mga ito na hindi man lang nagpaalam sa kanya. Kadalasan ay hinihintay muna ng mga ito na magising siya bago maglinis. Pasensya na po kayo, ma'am. May bisita po kasi kayong darating kaya inutusan kami ni Don Manuel na maglinis ng maaga. Maagap na sabi ng katulong nang napansin ang pagtataka niya. Ay, hindi po, manang, ayos lang, mabait na sabi niya saka na tumayo at nag-ayos ng sarili sa bathroom. Matapos maligo ay bababa na sana siya ng kwarto nang makakita ng magazine sa side table. Naka-feature sa harapan ng magazine si Seon. May nakalagay na note sa ibabaw na basahin daw niya. Ang daddy niya ang nag-iwan yun doon. Napabuntong hininga siya. Halatang banibida talaga nito si Seon. Gustong-gusto ng daddy niya para sa kanya ang lalaki at gusto nito na si Seon ang makatuluyan niya. Napilitan na rin siyang basahin ang magazine kahit natatamad siya dahil ayaw naman niyang suwayan ang pinakamamahal na ama. The hottest and most successful bachelor of the year, Mr. Seon Fort Aleo. Iyon ang unang description na nabasa niya. Nakalagay doon ang mahabang listahan ng mga naging awards at achievements ni Seon sa iba't ibang larangan ng business, sports, at academics. Simula iyon noong nag-aaral pa lang ito hanggang ngayon na nagtatrabaho na ito bilang isang successful businessman. Itinuturing na pala ito na sa isa sa pinakamayaman at pinakabata na entrepreneur sa buong mundo at napakalawak at napakalaki na ng mga kumpanyang pinamumunuan nito sa iba't ibang panig ng mundo. Nakalagay din doon ang mga iba't ibang babae na napabalitang girlfriend daw nito at puro mga sikat na personalidad ang mga iyon at nagulat pa siya dahil maging ang isa sa mga hinahangaan niyang Hollywood actress ay naging girlfriend din pala nito. Naisip niya na kung napapalibutan naman pala ng mga ganoong klaseng babae si Seon sa ibang bansa noon ay walang dahilan para maghabol ito sa wala namang maipagmamalaking babaeng katulad niya. Marahil ay naka-jet over na rin ito sa kanya. Napangiti siya sa ideyang makakawala na rin siya sa wakas sa galamay nito. Bumaba na siya nang matapos basahin ang magazine at mas nagulat pa siya sa bagong arrangement ng mansyon sa ibaba. Abala ang lahat ng katulong sa paglilinis. Mukhang may darating na talagang importanteng bisita. Mabuti at gising ka na, Nikki. Halika at maupo ka na rito at nang makakain ka na, bungad sa kanya ng daddy niya nang makita siya nito. Dahan-dahan siyang umupo na nahihiya pa rin tumingin sa nakasimangot na Ate Bettina at Ate Margaret niya. Sinubukan niyang ngitian ang mga ito pero iniisnaban at inirapan lang siya ng dalawa. Girls, gusto kong magpaganda kayo mamaya at pakitaan ninyo rin ng maganda sina Seon at Senator Julius dahil bibisita sila rito mamaya. Ayokong may masabi sila sa atin, understand?
Panimula ng daddy nila, talagang pupunta rito si Seon, daddy. Grabe ang gwapo-gwapo niya sa Bachelor magazine at sikat na siya ngayon. Kahit sa TV ay madalas banggitin ang pangalan niya. May girlfriend ba siya ngayon ha, dad? Naitanong mo ba? Super excited na tanong ni Bettina. Sa kanilang lahat ay dito nalalapit ang edad ni Seon. Matanda lang ng 2 taon ang lalaki rito kaya naman simula bata pa lang ito ay pantasya na nito ang lalaki. Kung wala ay ilakad mo naman ako, daddy. Purihin mo ako sa harapan niya mamaya ha, dad. Kinikilig naman na sabi ni Margaret na may gusto rin kay Seon. Zay, tumahimik ka nga, gagang to, uunahan mo pa ako. Ako na ang ilakad mo kay Seon, dad dahil total ay kami naman ang hindi nalalayo ang edad. I'm sure naman magugustuhan niya ako. Overconfident na pagpipresente ni Bettina. Mas maganda ako sa iyo, ate Bettina. Saka may boyfriend ka na diba? Kaya ako na lang ang ilakad mo, daddy. I'm single, and ready to mingle. Pakikiagaw naman ni Margaret. Siya naman ay tahimik na kumain na lang. Mabuti pa nga kung isa na lang sa mga kapatid niya ang makatuluyan ni Seon. Mukhang sa wakas ay matutuwa siya sa mga kapatid. Pwede ba, magsitahimak kayo? Parang narindi na si Don Manuel sa pag-aagawan ng dalawa. Natahimik sina Margaret at Bettina. Ayokong magpakita kayo ng ganyan sa harap ni Seon mamaya. Ano na lang ang sasabihin nila kapag nalaman nila na ganyan kayong mga anak ko na parang nauubusan na ng lalaki sa mundo. Gusto ko, formal lang kayong kumilos mamaya sa kanila. Kumilos kayo na parang may pinag-aralan kayo. Magkilos dalaga kayo, nagkakaintindihan ba tayo? Striktong bilin ng ama. Yes, dad, behave na sagot ng dalawa na nakayuko na. Nikki, gusto ko na ikaw ang mag-entertain sa kanya mamaya. Huwag mo akong pahihiyain, bilang sa kanya ng ama. Umuong na lang siya kahit may balak sana siyang gawin sa araw na iyon. Nang makahanap ng pagkakataon ay palihim na tumakas si Nikki. Alam niyang magagalit ang daddy niya na umalis siya na walang paalam pero kailangan niyang puntahan si Christian. Ngayon na kasi ang alis nito papuntang Manila. Napangiti ito nang makita siya sa terminal ng bus. Mukhang matagal yata itong naghihintay sa kanya. Akala ko, wala ka nang balak na puntahan ako, eh. Sasakay na sana ako sa bus, tudyo nito. Gusto mong patayin kita, hindi ka aalis dito nang wala kang kiss and hug mula sa akin. Nakangusong sabi niya sa kangumiti nang mahawa siya sa napaka-cute ring ngiti nito. Hawak kamay silang nagpunta sa simbahan. Hindi niya maiwasang hindi mapatingin kay Christian habang nagdadasal ito ng mapayapa. Kumabog ng malakas ang dibdib niya habang tinatitigan ang mukha nito na nakapikit pa at magkadikit ang dalawang palad. Napaka-cute nito, singkit ito at maputi, kahawig nito ang younger version ni Cholo sa Stairway to Heaven na paborito niyang K-drama kaya naman lalo lang siyang nai-in-love rito. Unti-unting nagdilat ang mga mata nito at nakangiting tinudyo siya nang mahuli siya nito na tinatitigan niya ito. Baka lang gaman ako niyan, Nikki, pang-aasar nito. Natawa tuloy siya rito imbes na maasar. Cute kasi ng boyfriend ko eh. Cute. Ano ako, babae. Napakunot noo ito. Oo, mukha kang babae. Siya naman ngayon ang nang-asar. Ah, ganun. Eh, kung halikan kaya kita riyan para makita mo kung sino ang tinatawag mo na mukhang babae. Kinulong ng dalawang palad nito ang mukha niya. Natawa tuloy siyang bigla. Hoy, doon kayo sa motel maglandian. Huwag dito sa simbahan. Mahinang sermon sa kanila ng isang matandang dalaga. Napahiya sila parehas ni Christian at natatawang nagsorry na lang sa matanda sa kalumabas sa simbahan na magka-hold ng hands pa rin. Namasyal sila pagkatapos magsimba. Namasyal sila sa park, sumakay sila sa mga rides, nag-bowling at nag-skating. Nervous siya lalo na sa skating dahil hindi naman siya marunong noon. Stupid, Nikki, ano na lang ang gagawin mo kapag wala na ako, ha? Pang-aasar ni Christian na tinatawanan siya habang nadadapa na siya sa ice skating ring. Iyabang mo talaga, kaya nga dapat hindi ka na umalis diba? Kasi kawawa naman ako, walang magtuturo sa akin sa lahat ng dapat ko pang matutunan. Reklamo niya, wala namang kahirap-hirap na lumapit ito sa kanya at inabot ang kamay niya. Saka siya nito unti-unting itinayo. Isa sa mga dahilan kaya kita tinuturuan, Nikki, ay dahil gusto ko na matuto kang tumayo sa sarili mong mga paa. Nagulat siya nang bigla siyang binitawan ulit ni Christian. Hindi maiiwasan na kung minsan ay kailangan nating malayo sa mga taong mahal natin.
Pero hindi ba at madali tayong makakahabol kung kaya nating bumangon? Dahil kung hindi tayo tatayo ay habang buhay tayong malulugmok sa kinasasadlakan natin. Katulad din iyan ng ice skating, Nikki. Kailangan mong matutong mag-isa pansamantala para makaya mo na wala ako. Hanggang sa bumalik ako, seryosong sabi nito. Nagulat siya nang bigla na lang lumayo na ang distansya ni Christian sa kanya. Talagang iniwan na siya ng loko. Kuya Christian, andayo mo. Pagsigaw niya pero tinawanan lang siya nito. Kaya mo yan, Nikki. Hihintayin kita rito sa exit. Kumaway pa sa kanya na parang ogag si Christian. Ang cute ngumiti ng loko. Naka-cross arms pa ito na walang kahirap-hirap na nakatayo roon. Samantalang siya ay nag-struggle na makapaglakad man lang kahit kaunti sa napakadulas na nilalakaran niya. Pero naisip niya ang sinabi ni Christian. Tama ito, kailangan niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Hindi yung palagi na lang siyang nakadepende rito dahil baka hindi niya kayanin kapag bigla na lang itong nawala sa buhay niya. Kailangan niyang maging malakas at matatag para kapag bumalik na ito ay nakatayo pa rin siya at nakangiting sasalubungin ito. Kung pag-skate pa lang ay hindi niya makaya paano pa niyang makakaya ang lungkot kapag wala na ito? Hindi ako magpapatalo sa'yo, Kuya Christian. Kahit siya ay nagulat nang bigla na niyang mailakad ng maayos ang paa niya. Hanggang sa unti-unti ay nakuha na rin niya ang tamang atake o pagbalanse sa paglalakad. Natanong niya na naglilikot na si Christian at paikot-ikot na ito sa ice skating ring. Nilapitan niya ito at halatang nagulat ito nang makitang nakakasabay na siya rito. Ano ka ngayon? Akala mo kasi hindi ko kaya, pagyayabang niya sa ito parang batang binaloten. Nikki, pero sa gulat niya ay parang malungkot na tinitigan pa siya nito. Bakit? Hangang-hanga ka na ba sa akin? Galing ko no, baka kapag tagal dito ay mas magaling pa ako kaysa sayo, hindi na niya naituloy ang sasabihin pa sana dahil bigla na silang natamba nang sinunggaban siya ng yakap ni Christian. I love you, Nikki. Mahal na mahal kita. Halatang hirap na hirap si Christian habang sinasabi iyon. Kay Kuya Christian, natitigilan na anes niya dahil nakaramdam siya ng kaunting luha mula sa leeg niya. Nakadagan kasi sa kanya ang lalaki. Umiiyak si Christian. Nang humiwalay ito sa kanya ay pilit pa nitong itinatago ang mata. Ay, umiiyak ka. Sabi ko na nga ba, ayaw mo rin akong iwan, Pang-aasar niya. Hindi ako umiiyak, okay. Pagtanggi nito, kunwari ka pa, kitang-kita ko kaya. Hindi pa rin tumitigil na asar niya. Maya-maya ay sumeryoso na si Christian. Alam kong ako ang nagsabi sa'yo na matuto kang tumayo sa sarili mong mga paa, Nikki. Pero sana ay huwag mong sabrahan. Bakit? Kasi natatakot ka na baka mas maging magaling pa ako kaysa sayo, no? Pagbibiro pa rin niya, dahil natatakot ako na baka kapag bumalik ako ay hindi mo na ako kailangan. Nanlaki ang mga mata niya sa biglaang pagsigaw nito. Kuya Christian, mahal kita, Nikki. Kaya magiging masakit para sa akin kapag dumating ang panahon na baka kailanganin mo ng magpaprotekta sa ibang lalaki na kaya ring ituro ang lahat ng bagay na itinuturo ko sa'yo. Siya naman ngayon ang hindi nagpatapos sa sasabihin pa sana ni Christian dahil hinalikan na niya ito sa labi. Mas mahal kita, Kuya Christian. Kahit pumuti man ang buhok ko ay hihintayin pa rin kita. Kahit anong mangyari ay hindi ako maghahanap ng ibang lalaki dahil ikaw lang ang gusto ko. Mas gugustuhin ko pang mamatay kung hindi lang din ikaw, malambing na sabi niya. Nikki, doon na siya niyakap ng mahigpit ni Christian na siya namang tinugunan niya. Ito na siguro ang pinakamasaya ngunit pinakamalungkot din na araw sa buhay niya. Dahil kasama niya ngayon ang lalaking pinakamamahal niya pero paglubog ng araw ay nakatakda na ring mawala. 1 hour later.
Nagalit si Seon nang dumating ito na wala na si Nikki sa Hacienda Ibanez. Naghintay ito ng napakatagal pero ni Anino ni Nikki ay hindi nito nakita. May kasunduan tayo na makikita ko si Nikki ngayon pero hindi ka tumupad. Hindi mo rin nagawang dalhin siya noong araw na dumating ako at pinalagpas ko yon. Pero ngayon ay hindi na. Huwag mo akong niloloko, Tito Manuel. Alam ko naman na dati pa ay ayaw mo na sa akin para sa anak mo, hindi ba? Pinaalis mo ba siya? Kinunsinti mo ba? Kapag nalaman ko na may ibang lalaki iyang anak mo ay magkapasensyahan na tayo. Galit na galit si Seon. Halos nawala na ito ng galang sa kanya nang marinig nito ang pinagkikwentuhan nina Margaret at Bettina na baka pinuntahan na naman ni Nikki ang sinasabi ng mga ito na boyfriend daw ng babae. Pasensya ka na, Seon, hindi na mauulit ito. Pagsasabihan ko si Nikki, pinapangako ko sa'yo na pagdating niya ay dadalhin ko kaagad siya sa'yo. Parang siya pa ang mas natatakot sa binata. Mas bata ito kaysa sa kanya pero alam niya ang kaya nitong gawin laban sa nananahimik nilang pamilya. Alam niya na ito ang taong hindi niya pwedeng maging kaaway. Dapat lang, hindi na birong pera ang inilabas ko para lang hindi malugi ang mga negosyo mo. Anumang oras ay maaaring magbago ang isip ko at kunin ko ang lahat ng kung anumang mayroon kayo rito ngayon. Hindi ako nagbibiro, Tito Manuel, kaya kung ako sa'yo ay makikisama ako. Matalim pa rin ang tingin na umalis ito sa harapan nila at nagdadabog na sumakay ng sasakyan nito. Naihilamos niya ang kamay sa mukha niya. Saan ba kasi nagpunta si Nikki? Napalingin siya sa dalawang anak na kulang na lang ay magtago sa likuran ng puno dahil parang natakot din ang mga ito sa mga pagsigaw ni Seon. Inis na nilapitan niya ang dalawa. Kayo ang may kasalanan nito, kung ano-ano kasing lumalabas sa bibig ninyo. Bakit ninyo pinabayaan na umalis si Nikki rito kanina? Wala tuloy na abutan si Seon. Naghahanap siya ng mapagbubuntunan ng galit dahil alam niyang hindi niya mailalabas lahat ng iyon kay Seon. Ano naman ngayon, Dad? Nandito naman kami para i-entertain si Seon, Di hamak naman na kung ikukumpara kami riyan sa ampun ninyo wala siyang binatbat. Hindi na napigil ang sabi ni Bettina. Shut up, Bettina. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na huwag mong babanggitan ang tungkol sa bagay na yan? Anong gagawin mo kapag may nakarinig sa'yo, Pananaway ni Manuel. So what, Daddy? Mabuti pa nga na malaman niya at nang umalis na siya rito sa bahay. Nang sa ganun ay mabaling naman sa amin ang atensyon ni Seon. Sa totoo lang ay hindi ko maintindihan kung bakit siya pa ang nagustuhan ni Seon, samantalang mukha pa siyang nene. Panlalaban ni Bettina. Antong hiningaan doon. You don't know what you're saying, Bettina. Kung alam mo lang na malaki ang mawawala sa atin kapag nawala si Nikki sa atin. Wala ni Katie na interes sa inyong dalawa si Seon and I don't know if he's even capable of loving other girl aside from Nikki. He's obsessed. At ang obsession na iyon ang dahilan kung bakit kailangan natin si Nikki. Para hindi mawala ang mga bagay na tinatamasa natin ngayon, sumasakit na ang ulo na sabi niya. What do you mean, Daddy? Don't tell me maghihirap na tayo. Nahihintakutang tanong ni Margaret. We already are, Margaret. I think this is the right time for you girls to know. Totoong malapit nang bumagsak ang mga negosyo natin at si Seon ang naging susi para hindi na tuluyang mangyari yun. You know how successful he is. He is gifted and he can do almost everything kaya hindi na kayo dapat magsaka kung paano siyang yumaman ng ganun. Hindi na nga yata niya kailangan pa ang mana ng daddy niya para matawag na mayaman ang sarili niya. Because he have already built his own company. Come on that, Dad. Huwag ka nang magpaliboy-liboy pa. Don't tell me baon na tayo sa utang sa kanya. Na paranoid bigla si Bettina. Antong hininga siya. Pinili na niya ang halos lahat ng stocks ng kumpanya natin at maging ng hasyendang ito. Napakalaki na ng pagkakautang ko sa kanya. Nagkaroon kami ng kasunduan na ipapakasal ko sa kanya si Nikki, huwag niya lang tayong pabayaan. Pero nag-iiba na ang pakikitungo niya sa akin ngayon. Unti-unti na niya akong ginigipit at tinatakot. Kung hindi ako papayag na ipakasal sa kanya si Nikki ay hindi siya mangingining pabagsakin ang lahat ng negosyo natin. Lahat ng ito ay mapupunta sa wala. Tuluyan na siyang naiyak sa sobrang kadespereduhan niya na maging si Nikki ay ipinagkanulo pa niya sa isang demonyong lalaki. He hates to do this but he have no choice. Pero papaanong nangyari iyon, Daddy?
As far as I know ay okay naman ang sales ng mga negosyo natin dati, hindi ba? Nagtatakang tanong ni Margaret. I'm sorry, Bettina, Margaret. Isang malaking kapabayaan lang ang naging punot dulo ng lahat ng ito. Nagkaroon kami ng katuwaan noon ng mga kaibigan ko at nagpunta kami sa isang casino bar. Nagpakalasing kami noon at wala kaming ibang ginawa kundi ang magsugal ng magsugal. Hanggang sa may isang lalaking lumapit sa akin. Hinamon niya akong itaya ang hasyenda kapalit ng buong kumpanya na pag-aari ng pamilya nila. Kasing na ako noon at dalos na sa pagdedesisyon. Malakas ang kumpiyansa ko sa sarili ko dahil ako ang pinakamagaling pagdating sa poker sa buong lugar na ito. Nasilaw din ako sa sinasabi niyang kumpanya na maaari kong makuha kapag natalo ko siya pero natalo ako. Naipatalo ko ang hasyenda at sa pagnanais na makabawi pa ay itinaya ko pa ang lahat ng ari-arian natin hanggang sa maubos na nga ang lahat. Nagkataon pa na naroon na agad ang kaibigan niyang abogado na may pinapirmahan kaagad sa akin matapos kong matalo. Hindi ko alam kung bakit parang nakaplano na ang lahat. Ang alam ko lang ay sa isang iglap ay nawala na sa atin ang lahat. Tuluyan ang napaiyak ang Don. Daddy, patawarin ninyo ako, mga anak. Hiyang-hiya ako sa inyo. Ilang beses kong nilapitan ang mga kaibigan ko para makabawi pa pero walang gustong magpahiram sa akin. Tinangka ko rin na patayin ang sarili ko dahil sa laki ng kasalanan ko sa inyo pero may takot ako sa Diyos. Natatakot din ako na maiwan ko kayo ng ganito. Alam kong kailangan nyo pa rin ako. Napaluhod pa si Manuel. Daddy, hindi mo dapat patayin ang sarili mo. Hindi namin makakaya kapag nawala ka. At hindi naman magawang magalit ng magkapatid sa kaunos-lunos na kalagayan ng ama kaya agad na yamakap ang mga ito sa matanda. Nagpunta si Seon sa Phoenix Bar and Grill para magpakalasing. Kabi-kabila ang mga babaeng nakapulupot sa kanya pero wala siyang pakialam dahil nagpunta lang naman siya roon para uminom at mag-alis ng sama ng loob. Hanggang ngayon ay alam niya na ayaw pa rin sa kanya ni Nikki. Patunay lang na hindi nito ninais na makipagkita sa kanya at sa halip ay nagpunta pa ito sa boyfriend nito. Naging loyal siya rito kahit nasa ibang bansa siya pero ito ay pinagpalit na siya sa ibang lalaki. Oh, pare, problema mo. Nakita mo na ba ang prinsesa mo? Pagbibiro ni Arnold. Ang nag-iisang kaibigan ni Seon sa lugar na iyon dahil tanging ito lang ang nakakatiis sa ugali niya. Hindi, Arnold. Alam mo ba kung bakit? Dahil nakipagkita siya sa lalaki niya na nagtitinda lang daw ng isda sa palengke. Ipinagbalat ako ni Nikki sa isang hampas lupa at malansang lalaki. Tinungga ulit ni Seon ang alak na iniinom nito. Nakaramdam naman ng awa si Arnold kahit papaano para sa itinuturing na kaibigan. Kahit na masama ang ugali ni Seon ay alam niya na mahal talaga nito si Nikki. Ang problema nga lang ay hindi naman ito boyfriend ni Nikki para umarte ito ng ganoon. Pero hindi naman niya yun masabi ng diretso rito dahil siguradong sisatakan lang siya nito. Dahil feeling yata nito ay pag-aaring na nito ang babae. Bakit kasi hindi mo na lang siya kalimutan, pare? Marami namang babae riyan na magaganda rin naman. Matatalino at mayayaman din katulad mo. Maraming babaeng nagkakandara pa sa iyo kaya huwag kang magpakabaliw dahil lang sa iisang babae dahil malawak ang mundo. Akmang aakbayan ni Arnold ang kaibigan pero itinulak pa ito ni Seon. Dahil doon ay natakot tuloy ang mga babae at umalis ang mga ito. Hindi ako makapapayag na mawala siya sa akin, naiintindihan mo. Kung kinakailangang pahirapan ko ang mga taong mahalaga sa kanya ay gagawin ko para lang mapilitan siyang magpakasal sa akin. Dahil kung hindi siya papayag ay mapipilitan akong tanggalin ang lahat ng yamang tinatamasa nila ngayon. Pagsigaw nito, natameme siya, pero maya-maya ay pinilit na magpakalma. Hey, Seon, relax ka lang, okay? Kung mahal mo talaga si Nikki, then fine. Hindi na ako magsasalita, mukhang wala ka namang kakakayahang magmahal ng ibang babae bukod sa kanya, Naihiling na nilapitan na lang niya ang kaibigan at naupo sila ulit. Kumalma na ng kaunti si Seon. Pero curious lang ako, pare, kilala rin ang pamilya ni Nikki sa alta sosyedad na ginagalawan natin kaya hindi mo basta-basta magagawa ang sinasabi mo kanina na tatanggalan mo sila ng yaman. Kasing ka na ba talaga kaya kung ano-ano na ang nasasabi mo? Pagak nasabi ni Arnold. Umisi si Seon. Iniisip mo pa lang ay nagawa ko na, Arnold. Nagawa kong mahuli sa bitag ko ang daddy ni Nikki.
Lahat ng ari-arian nila ay pag-aari ko na ngayon. Kaya wala nang magagawa pa si Nikki kundi ang pakasalan ako. Ha ha ha. Umalaklak bigla si Seon saka ito nagumpisang nagkwento kung paano nito nagawang i-hire ang isa sa pinakamagaling na player ng poker sa buong mundo na may malaking utang na loob din noon dito. Natalo raw sa sugal ang daddy ni Nikki sa lalaking inutusan nito at nakuha ang lahat ng yaman ng mga Ibanez sa isang iglap. Nang mabaon daw sa utang ang buong pamilya ay doon nag-alok si Seon na tutulong. Si Seon din ang nagtubos ng lupang nakuha nito sa sugal. Nakuha na nito ang yaman ng mga Ibanez ay napapapayag pa nito ang daddy ni Nikki na ipagkasundo sa kasal ang babae. Umayon ang lahat sa mga plano nito nang wala itong kahirap-hirap. Money makes the world go round, Arnold. Lahat ng bagay ay nakukuha sa pamamagitan ng pera. Isa na roon si Nikki. I don't care if she doesn't love me. She's mine and I will do everything whatever it takes kahit paang. Alisin sa landas namin ang lahat ng taong sisigabol sa akin sa pagkuha ko sa kanya. She belongs to me, only mine. Doon na nawala ng malay si Seon. Dala ng sobrang kalasinggan ay nakatulog na ito. Napailing na lang siya. Hindi niya alam kung may pag-asa pa na magbago ang kaibigan niya. Aaminin niya na kahit siya ay natatakot sa maaari nitong gawin. Sabi nga nila, love makes you evil and that is how he sees Seon. He's really obsessed. Meanwhile, How many times do I have to tell you na ayaw kung makikipagkita ka sa Christian na yon? Tell me, Nikki, bakit ba pagdating sa lalaking iyon ay sinusuway mo ang gusto ko? Galit na sermon ng daddy niya nang makauwi na siya sa bahay. Sa totoo lang ay nanginginig siya sa takot. Bihirang magalit ang daddy niya dahil madalas ay mabait at nakangiti lang ito sa kanya pero kapag nagalit na ay panunuyuan ka talaga ng lalamunan. Hindi siya katulad ng mga kapatid niya na matapang. Hindi niya kayang labanan ang ama. Tumahimik na lang siya, at nagyuko ng ulo. Bukas na bukas ay pupunta tayo kina Seon. Hihingi ka ng sorry sa kanya dahil sa hindi mo pagsipot sa dinner kanina. Maya-maya ay nagsalita na ito nang mapansin siguro na wala naman siyang balak mga tuwiran. Naalarma siya nang marinig ang sinabi ng ama. Ayaw niyang makita si Seon pero kung iyon lang ang paraan para kahit papano ay gumaan ang loob ng daddy niya sa kanya ay gagawin niya. Wala naman sigurong masama, makikipag-usap lang naman siya. Tumanggo na siya na nangangahulugan na pumapayag na siya. Tumalikod na sa kanya ang ama at paalis na sana ito nang tawagin niya. Daddy, sorry po kung sinuway ko na naman kayo. Pero gusto ko pong malaman ninyo na wala akong pinagsisisihan sa ginawa ko at naging masaya ang buong araw ko ngayon dahil si Kuya Christian ang kasama ko. Gusto ko rin pong malaman ninyo na hindi nyo na kailangang mag-alala. Dahil umalis na po si Christian at pumunta na siya sa Manila. Iyon lang at inunahan na niya ito sa pag-alis. 5 minutes later. Napatulala naman si Manuel. Mukhang hindi na nila kailangang gumawa ng paraan ni Seon para maihiwalay si Nikki sa boyfriend nito. Agad niyang tinawagan si Seon para sabihin dito ang sa tingin niya ay magiging magandang balita para rito. Hindi mo na kailangang mag-alala, Seon dahil nandito na si Nikki at pupunta kami riyan bukas para mag-sorry na siya sa'yo. Hinding-hindi ka niya papahiyain dahil alam kong gusto niyang bumawi sa kasalanan niya sa akin. At may magandang balita ako para sa'yo. Wala na si Christian. Iniwan na niya si Nikki at pumunta na siya sa Manila. Mabuti naman kung ganoon. Dahil hindi ko nakakailanganing patahimilkan pa ang Christian na iyon dahil siya na mismo ang umalis sa dinaraanan ko. Nakaramdam siguro siya sa plano kong gawin kaya umalis. Nagulat si Manuel, mukhang lasing si Seon mula sa kabilang linya, at hindi niya gusto ang tono ng sinasabi nitong plano. What does it mean, Seon? Don't tell me that you have a plan to kill Christian. Hinala niya, sinabi ko naman sa inyo noon pa hindi ba Tito Manuel? Na kaya kung pumatay ng langaw kung makakahadlang iyon sa pagmamahalan namin ni Nikki. Magpasalamat na lang ang Christian na iyon at hindi na niya dinanas pa ang hagupit ng galit ko. Kinilabutan si Manuel, na ibaba na niya ang telepono kahit na nagdasalita pa si Seon sa kabilang linya. Hindi siya makapaniwalang kayang pumatay ng lalaki para sa kinahihibangan nito. Ano itong nagawa niya? Paano niyang naipagkanulo si Nikki sa isang demonyo? Kinabukasan, tuwang-tuwang niyakap ni Seon si Nikki pagkakita nito sa babae. Hindi malaman ni Don Manuel kung maaawa ba siya kay Seon o hindi. Masyado itong sabik na sabik kay Nikki.
Si Nikki naman ay hindi alam kung paanong kikilos. Naaasiwa siya sa yakap ni Saiyan pero hindi naman niya magawang itulak ito dahil sa hiya. Nasa harap kasi sila ng daddy niya at ni Senator Fort Alejo. Iniwan na sila ni Senator Fort Alejo at ng daddy niya sa sala. Asikasong-asikaso siya ni Saiyan at pinakita pa at pinagmalaki ang mga list of achievements nito sa kanya. Nalula rin naman siya kahit papaano sa dami ng medals, trophy at awards na nakuha nito. Lahat ng iyon ay mga achievements ni Saiyan hindi lang sa Philippines kundi maging sa ibang bansa. Hindi lang puro sa academics ang lahat ng iyon kundi pati na rin sa iba't ibang larangan ng sports katulad ng swimming, soccer, karate, taekwondo, martial arts, motorcross at gun shooting. Isa rin itong international model. Lahat na yata ay pinakyon na nito sa dami ng talents nito. Parang bigla tuloy siyang nahiya sa sarili. Kahit kasi kailan ay hindi man lang niya nabigyan ni isang medalya ang daddy niya. Ito ang mga medals na nakuha ko noong nag-aral pa ako sa Harvard University sa Amerika, Nikki. Lahat sila ay hangang-hanga sa talino ko roon. Madami ring babae ang naghabol sa akin at halos magmakaawan na para lang patulan ko sila pero wala akong pinansin ni isa sa kanila. Dahil ikaw lang ang mahal ko, Nikki. Mula sa pagyayabang ay naging maromantiko ang tinig ni Saiyan. Kinilabutan siya, hindi siya makapaniwala na hanggang ngayon pala ay hibang pa rin ito sa kanya. Kung totoo ang sinasabi mo, bakit maraming listahan ng mga babae sa Bachelor's Magazine tungkol sa mga babaeng naging girlfriends mo? Pambabara niya rito. Oh, I didn't expect that you're also stalking me, babe. Well, let's just say na isa sila sa mga naging laruan ko noon sa States. Guy, Nikki. May mga pangangailangan ako bilang lalaki. Well, if you know what I mean, pagyayabang nito. Umikot na lang ang mata niya. May pagkabastos din talaga itong si Saiyan. Nagulat siya nang bigla nitong hinawakan ang kamay niya at dinala sa dibdib nito. But you're the only girl in my heart, Nikki. Kahit marami pang babae sa mundo ay ikaw lang ang ititibok nito, maromantikong sabi nito na para bang gusto pa nitong pakinggan niya ang tibok ng puso nito. Paimpal niyang binawi ang kamay dito at nag-iwas siya ng tingin. Siya nga pala, total ay nandito ka na rin lang, mabuti nang mapag-usapan na natin ang mga detalye tungkol sa kasal natin pagdating ni na daddy, Nikki. Nagsalita na ito ulit nang mapansin na wala siyang balak magsalita, pero nanlaki na naman ang mata niya dahil sa sinabi nito. Kasal, anong kasal ang sinasabi mo? Naguluhan na talaga siya, tama ba siya nang narinig o nagbibiro lang si Saiyan? You know how I feel about you. Mga bata pa lang tayo ay mahal na kita and it doesn't even change when I leave this town. I've already talked to your father about this and he really wants me for you. I think, wala nang dahilan para patagalan pa natin ang pagpapakasal dahil sa bandang huli ay tayo pa rin naman, hindi ba? Hinawakang muli ni Saiyan ang mga kamay niya na akmang isusuot ang mamahaling singsing na inilabas nito pero bumitaw siya rito. You're crazy, you're not even my boyfriend. Why would I marry you? May mahal na akong iba kaya huwag kang mag-ilusyon, Saiyan. Dahil hindi ako magpapakasal sa'yo. Pagsigaw niya saka na tumayo sa pagkakaupo sa sofa pero hinayla siya pabalik ni Saiyan sa kainihiga at di naganan pa siya. Alam mo ba na para mo na rin akong sinampal sa pang-iinsulto mo sa akin, ha, Nikki? Bakit? Sino ba ang pinagmamalaki mo, ha? Iyong boyfriend mo na nagtitinda lang ng isda sa pelengke. Huwag mo nga akong patawanin, Nikki. Anong mapapala mo sa walang kwentang lalaking iyon? I'm a million times better than him, Nikki. Pagsigaw na rin ito, nakaramdam siya ng takot, parang galit na galit talaga si Saiyan at alam niya ang kaya nitong gawin ng kahit ano kapag ganoong galit ito. Pero pinilit niyang magpakatatag dahil hindi siya papayag na insultuhan nito si Christian. Mas malaki ang lamang ni Christian kaysa sayo, Saiyan. Alam mo ba kung bakit? Dahil siya lang naman ang lalaking pinakamamahal ko. Pero ikaw kahit ano pa ang gawin mo kahit na ikaw na lang ang natitirang lalaki sa mundo ay hindi kita mamahalin. Pagsenggal niya rito, dahil sa sinabi niya ay parang lalo lamang nagalit si Saiyan. Akmang itataas na nito ang kamay nito para sampalan sana siya pero hindi nito iyon may tuloy. Hindi pa rin nagbabago si Saiyan. Kahit na masama itong tao ay hindi pa rin siya nito kayang saktan. Pakawalan mo na ako, Saiyan. Please, maawa ka naman sa sarili mo. Huwag mong ipilit ang sarili mo sa akin.
Tinangka niyang pakalmeyan ang boses niya para mapaamo ito at makumbinsing pakawalan na siya nito, pero lalo lamang damiin ang pagkakahawak nito sa balikat niya. Never underestimate me, Nikki. Dahil kahit sa impyerno ka pa magpunta ay hinding-hindi kita pakakawalan dahil akin ka, naiintindihan mo. Iyon lang, at pinwersa na ni Saiyan ang sarili nito sa kanya at pinilit na nito na paghahalikan siya. Siniil nito ng halik ang labi niya, at kahit na nagpupumiglas na siya ay hindi pa rin niya ito magawang labanan dahil napakalakas nito. Hanggang sa matadyakan niya ang kargada nito. Namilipit ito sa sakit, at iyon na ang hinihintay niyang pagkakataon para makawala rito. Nagtatatakbong umalis siya roon at tinakas pa ang kotse ng daddy niya paalis. 1 hour later. Wala ka na ba talagang na-close ang necklace na ibinigay nito?